Good morning. Welcome to AXA Philippines and welcome to Phoenix Diamond Branch. Okay, so congratulations sa ating mga upcoming and sa mga pumasok ng financial advisors. So, paano ba ang pagpasok dito sa AXA as financial advisor? So, napakadali lang naman pumasok dito. So, ganito lang siya. Tingnan niyo po mabuti kung paano pumasok. So ito, as you can see, meron po tayong napakasimpleng onboarding steps. Unang-una po talaga, kailangan po muna maka-attend kayo ng ADD or AXA Discovery Day. So ito po, dito nyo madidiscover na si AXA yung as number one global insurance brand and ano yung bang i-offer sa'yo. So ito po ay pag virtual, ito po ay 1 hour lang, more or less 1 hour. So ganun lang siya kadali para maintindihan mo na agad, ito isang orientation para malaman mo sino ba si AXA, anong company ito, anong gagawin mo, paano ang kitaan. Then another, kailangan mo lang maka-attend ng Arise 1 and 2. So ito ay virtual or online. So ito ay more or less 1 hour lang din. So dito babanggitin yung compensation, rewards, and agency initiative. So dito ma-hype ka talaga kung paano ba kung kagaano ba kaganda ang pagsali dito. And then syempre yung LMS, ito yung learning management system na kailangan mong bayaran na 650 pesos or kapag nasa Fast and Furious ay wala ka namang babayaran. So ito yung mga trainings na kailangan mong gawin at aralin at maipasa. So ito yung anytime, anywhere as long na may internet ka, pwede mo siyang sagutan. So nagagawa siya ng at least 2 days, 2 to 5 days. Yan yung mga recommended and suggested kung ilang araw mo siyang gagawin. And then iyon, magte-take ka na ng exam, pwedeng online or face-to-face, pero mostly face-to-face yung pinipili. Ang inuuna talaga namin ay traditional kasi tatlo yung licenses, traditional, variable, and non-life. So traditional yung exam na inuuna. So ito yung next mong process na may reviewer naman tayo, nasa LMS din ang reviewer. Yun. And then, yun, traditional para ikaw ay makapag-offer na ng traditional insurance policies kasi hindi ka pwedeng secured or insured na mga tao kapag hindi ka pa license. So kailangan mo nang ma-license ka. So yun, after yun, a-attend ka ng ABC, doon din yun sa LMS portal sa Learning Management System, doon din siya ine-enroll. Kailangan mo na maka-attend ng ABC and then yung FNA, Financial Needs Analysis. Yung ABC na yan, 3 days yan, virtual, meron ding face-to-face. Tapos pag hapon or gabi siya, 6 nights siya. 6 nights lumalabas virtual. So yun. And then, i-complete mo na and submit yung coding requirements. So madadali lang naman yung mga requirements na yun like SSS, TIN, Metrobank. Kapag may existing Metrobank ka na, yun na yung gagamitin mo. Pag wala, pwede naman nating i-request para magkaroon ka. Doon papasok yung mga commissions and incentives. So ganyan lang kadali para makapasok ka as financial advisor. Hindi ka na papahirapan within 1 month. Pwede ka na talagang makapasok. So ganyan lang po kasimple at kadali ang pagiging financial advisor. Then after nyan, pwede ka na makalaban, pwede ka na makapag-offer ng mga insurance policies. Okay, so good luck and God bless.